established na po ang kingdom at lahat ng kingdom citizens ay lalo po kami naging malakas, lalo kami naging matatag at nagpapatuloy, no, sa gawain ng ating dakilang Ama. So yun, sa lahat, masigasig. Lahat, ganun pa rin, masaya at lalong naging malakas, MJ, sa tanong mo. Po ma'am, tsaka bago lang tayo nagkaroon ma'am ng massive feeding program sa nakaraang birthday celebration ng ating mahal na pastor. Worldwide po ang selebrasyon. Marami po, libo-libo na bata ang ating pinakain sa April 25. At mga proyekto ma'am, lalo na sa mga kabataan. Imagine sa abroad, sa US, tumulong tayo ma'am. Nag-donate tayo ng mga proyekto para po sa mga kabataang nangangailangan. Mas lalong matatag ang KOJC ngayon. Totoo yan, no? Totoo. Kasi legacy na yan ni Pastor. Noon pa man, naumpisahan na yung birthday ni Pastor, instead na para sa sarili niya yung celebration, talagang itinalaga na ni Pastor na magiging adopted birthday ng lahat ng mga bata, lalong-lalo na yung hindi nakapag-celebrate ng kanilang sariling kaarawan. So April 25, naging red letter day na yan para sa mga bata. Nag-umpisa sa Davao at ngayon sa lahat ng mga kung saan may kongregasyon ng kingdom at hindi lang sa Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng buong daigdig. So institusyon na talaga ito, legacy na ni Pastor ito, magpapatuloy ito. Kahit kailan hanggang may Kingdom of Jesus Christ, magpapatuloy at lalong lumalaki, lalong lumalawak at lalong nagiging grande ang birthday ng mga bata. So nakita natin yung Africa, isang binhi lang ang nandoon, pero ngayon tingnan mo, ayan yung mga bata sa Africa, nare-reach out na rin ang kingdom. Dahil meron ng binhi doon, meron ng isang binhi o seed, no, na napunla sa Africa. Kaya nakita nyo, hindi pa man natin narating ang Africa, pero ayan, extended, andun yung birthday, nag-celebrate din sila nung birthday ng ating mahal na pastor. So hindi yan titigil, MJ, lalo pang magiging grande, lalong mas masaya at malawak yung celebration ng April 25, which is the International Children's Day, at yun din ang birthday ni Pastor na naging birthday na ng kabataan. Kita natin sa Hong Kong, hindi lang mga bata, dahil magiging ano na rin, no? Hindi lang siya sa mga bata, pati sa, I think, next year, no? Pati mga adults and parents, so magiging kompleto na yung celebration ng araw na yan. Opo, at kasama din natin na ngayon mga kapartners, ang Chief Executive Officer ng Kingdom of Jesus Christ, si Sister Nelida Lisada. Ma'am Neng, magandang gabi. Karagdagan pong mga pahayag dito sa mga accusation po na ibinabato ngayon sa KOJC. Magandang gabi sa lahat, lalo-lalo na sa mga members natin na naglilipana sa buong mundo, hindi lang doon sa Davao, mga kapatid. At saka, naintriga ako sa tanong doon na, gaano katatag daw ang KOJC? Ito lang masasagot ko. Paano mo mapapatunayan ang kahoy ay matatag at matibay? Pag yun ay dinaanan ng dilubyo, dinaanan ng hayan, dinaanan ng mananatiling nakatayo. Ganyan ang KOJC. Oh, burahin man ninyong ibang leader, burahin man ninyong mananatiling nakatayo ang KOJC. May tatayo at tatayo. Hindi ninyo kami mabubuwag. Oh. Kunan man ninyo kami ng lahat ng pera, mabubuhay at tatayo ang KOJC. Oh. Hindi niyo kilala. Ang amang makapangyarihan, ang backup namin. Faith that never falters. Oh. So yon ang sagot ko sa tanong na gaano katatag ang KOJC. Ganon. Walang dilubyo, walang bagyo. Oh. Ang makakabuwag sa KOJC. Yun lang, mga kapatid. At least nakita natin relax pa rin si Ma'am Nelida ngayon. Yes! Oo nga eh. Oo, mabait At ako least ngayon. Inject humor. Oh, yan ha, mabait pa si Ma'am Nelida niyan ha. Yes, Oh, nagkaharap-harapan yan sila ni General Torre. Ay, hindi. Ay, oo. Oo nga, oo. Kaya nga, I'm very happy now na medyo Very relax na courteous relax. ako sa kanya. Pinasok pa nga ang kwarto ko eh. Yan, oo. At attorney, may Yes, sir. tatanong po dito si Bebot Abanto. Konting balita po, attorney, kamusta na raw po ang kalagayan ni Pastor ngayon? Well, tatag na tatag si Pastor, no? He is a model of resilience, no? And supreme faith, no, to the Lord Almighty. So kaya nga magtataka ka sa kadami ng mga dilubyo na dinaraanan ng KOJC. Ang leader na nga ay inakusahan at ngayon ay nasa kulungan nga. Pero pag mapunta mo doon si Pastor, sir, maniwala ka sa hindi. Eh, nagtataka ako, bakit mas bata pa yung kanyang skin kaysa sa akin? Oo. Tapos, relax na relax siya ngayon. And there can be no other explanation except his faith. Yun lang siguro ang aking masabi. Opo, may komento rin dito na dahil sa ipinapatupad na zero corruption at transparency, kaya ganyan at nakikita natin mismo ang resulta. Hindi po kagaya sa gobyernong korap
minsan ghost ang mga projects, hindi mo makita kung meron man substandard. Yun ang mga komento ng ating mga kababayan, attorney. Actually, nakikita ko yan kasi hindi ako miyembro. Muslim po ako. Pero nakikita ko, kaya nga ingat na ingat din ako na yung actions ko would be in consonance likewise with the KOJC faith doon sa mga turo ni Pastor Apollo Sikibuloy. Kasi kung magiging corrupt ako, sigurado tanggal na ako. Pero sa awa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, matagal-tagal na rin ako. Kasi ingat na ingat din ako sa aking mga actions because my actions as legal counsel should likewise reflect the majesty as well as the respectability of my client. So what you see now is a reflection also of the character of my client. Meron pa dito, kaya ba attorney dinadamay ang KOJC dahil wala silang mahanap na butas sa dating Pangulo? Isa rin yan eh, kasi ang tagal-tagal na naghahanap ni Senator Antonio Trillanes, I don't know talaga kung bakit ganyan si former Senator Antonio Trillanes, yung fixated siya kay PRRD at ngayon kay KOJC founder Pastor Apollo Sikibuloy. Hindi ko ma-explain yan except na sa katagal-tagal niya naghahanap ng ebidensya. Hanggang ngayon, wala pa talaga siyang ebidensya. Kaya maski ano-ano na lang ang tinuturo niya ng mga akusasyon. Ito na naman, anong proof niya na yung helicopter and private jet daw ng KOJC ay kay PRRD? Ang proof niya ay ito. Kasi po, pag titingnan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner. Kung estudyante ko ito sa law school, I will perhaps tell him, Iho, nakadaan ka ba sa kolehiyo? Opo. Nakadaan ka pala? Oo. Doon sa philosophy mo, nakadaan ka ba ng logic? Iyo. Tatanungin ko siya, opo. Parang logical fallacy ito. Ang proof mo na si PRRD ang may-ari ng helicopter at saka eroplano kasi according to you, ay mas madalas pa siyang gumagamit kaysa sa true owner. Meron ka bang ebidensya, na ang true owner ay si Pastor Apollo Sikibuloy? Meron ka bang dyan? Yun ang ebidensya. Meron ka bang video? Meron ka bang testimonial evidence na mag-prove talaga? You will prove the causal link between your allegation and your this accusation. Yun po ang kinakailangan, Iho. Kaya sunod, bago ka mag-attend na aking klase, review ka muna ng logic, ha? Review ka muna para magkaintindihan tayo. At isa pa, attorney, yung sabi na ang KOJC daw walang kapasiting bumili ng mga gamit na yun. Matanong nga kay Tatore, ano pala ang mga parameters mo at basehanan mo sa isang tao, isang agency or isang entity na may kapasidad siyang ganyan. Ano ang parameters na ginamit mo? At sino kang sa amin na wala kaming capacity? Huwag mo kaming ipantay sa standard mo. Kung ang standard mo ganon, huwag mo kaming ipantay doon, kayo ni Trillanes. Yun lang ko. Ano ang basehanan mo? Yun lang? Kung tanongin din kita, wala kang kapasiting bumili ng bahay doon sa ganyan, ha? Magkababayan tayo. Ma-accept mo ba yon? Hindi ko man alam kung may tinago ka ba dyan o nakahukay ka ba ng ginto kaya hindi kita maaling akusahan na wala kang kapasity na bumili ng bahay. Kaya wag mo kaming akusahan din na wala kaming kapasiting bumili ng ganito, ganyan. Mali ka dyan. Wrong. Ma'am Nel, Former general, wrong ka. meron akong speculation, bakit ganun yung kanya. Kasi kung na-meet niya yung mga KOJC members kasi, masyadong humble. Siguro yung kanyang specification o kanyang requirement, dapat hambugiro ka, dapat haughty ka, at showy ka para ma-prove na may capacity ka. Pero pwede ako magkamali nun, opinion ko lang yun. Pwede ako magkamali nun. Pero siguro yun ang kanyang parameter na may capacity ka. Attorney, may nagtatanong dito. Ano pong mangyayari sakali, attorney, kung after ng 2 linggo na palugit ninyo ay walang maibigay na ebidensya sina Trillanes at Torres sa kanilang mga akusasyon? Well, that is a decision to be made by KOJC officers. And nandito naman sila, ma'am, ngayon. Perhaps lang. I could not speculate for them. But perhaps, baka may kaso talaga. Yun po. Hindi natin sila masisingil, no? Pababayaran after 2 weeks kung hindi nila Kasi wala silang pinirmahan. Ang atin ng salita dito, kayo salita din dyan. Ang maganda dyan, punta kayo dito, pirmahan tayo. After 2 weeks, ibigay ninyo. Sige, pasanin ninyong helicopter at saka aeroplano, inyo na. Diba? As simple as that. Wala nyo yung satsat dito, satsat doon. Para tayong mga bakla niyan. Parang bakla, Ma'am Nel? Oo, diba? Satsat dito, satsat doon. Anong makukuha mo doon?
papel, punta kayo dito, pirmahan tayo. O sige yan, i-produce nyo in 2 weeks time. Kasi kayo, kung makabitiw kayo ng salita ninyo, wagas. Ilang segundo, ilang minuto, naku, ang dami ninyong nagawang script. O ngayon dito tayo, sige, pirma tayo. After 2 weeks, bigay nyo lahat ng mga legal ha, ng mga dokumento na totoo ha, hindi fabricated. Bigay nyo sa amin, punta kayo doon, pasanin ninyong aeroplano at saka chopper, inyo lahat. So yon, pirma kayo, pirma tayo dito. After 2 weeks, pag hindi nyo na ibigay, hahanapin naman kayo, punta kayo doon. Be a man or a gentleman, sundin ninyo ang pinag-usapan natin at pinirmahan natin. Yun! Di ba, former general? Yun ang tama. Huwag tayong satsat ng satsat. Sinasayang yung laway ninyo eh. Huwag na yung laway, bulpinan tayo. Tsaka attorney, nung KOJC siege, nagkukay at tsaka kung pera ang hinahanap. Ngayon, pera na naman ang hinahanap. General, paano yun, sir? Oo nga nagtaka Pero nga ako lagi. nung KOGC seeds ang lalim-lalim, dinideny pa nila noon, di ba? Nakakatuwa nga yun Ilang beses ko in-attempt na pasukin yun, hinaharang pa ako. Pero nung after ng Senate investigation, wala na silang magawa. Pagpasok namin, ang lalim-lalim talaga, na-confirm talaga. Ang tukoy pala nun, kasi nga, yung kunyari yung what you call this, yung tinataguan daw nila pastor, bakit pagtago sila pastor? May duda nga na may hidden mga gold bars o mga daw, yun ang mga sabi-sabi, kwento-kwento. Yun ang real purpose daw. Pero yun nga, hindi man din tayo cite with specificity kung yun, kaya nga ang atin is suspicion natin yun, no? And pwede tayong magkamali doon. Hindi tayo pwede magkamali, attorney. Di ba? Nagukay kayo, hindi heartbeat ang dala ninyo. Gold detector. Kasi kung totoo yan, tingnan nyo yung mga binitbit nyo doon, mga mukhang abantero doon sa Diwalawal. Yung Diba? mga- Yun ang totoo. Yung dinamitan ng parang mga pulis Oo. sila. Maging totoo ka Confirm ba, yan, Turi? confirm. Ginto ang hinahanap ninyo. Aba, kung totoo yan, magdala kayo ng saktong detektor. Turuan ninyo kami, hati tayo. Di ba? Masaya kayo, masaya din kami. At saka anyway, hindi naman selfish ang KOGC. May nalalaman pala kayo dyan May ginto dito, ginto doon. Aba, kung totoo yan, sabihin ninyo kami, tulungan namin kayo maghukay. Opo, tsaka dito attorney, may nagtatanong, di ba dapat daw po pag totoong may ebidensya, diretso na sa konkretong dokumento at wag daw mag-rely sa teorya lang, Attorney Torion. Ano masasabi mo doon, sir? Oo, tama yan. Kasi kung may ebidensya, sabi nga niya, ang na-uncover namin, dapat sa interview, dala na niya. Pareho nito. Meron Opo. akong mga papeles. Dala na. Ito yung aming ebidensya. Meron dito, picture ito. Nagbigay ng pera. Ang daming pera. Si Presidente Duterte doon sa KOGC officer. Baka si Ma'am Nilida yun. Binigay kay Ma'am Nilida yung pera. May video rin, nagpapakita talaga na si Presidente Duterte nagpera. Tapos nagka-agree sila na ipangalan lang sa KOGC. May Yun ang trail paper, ebidensya. attorney. May trail paper. May trail paper Oo. talaga. Kasi kung magbili ka kasi ng eroplano, hindi rin yan dali-dali. They will also check whether or not you really have the capacity. Tapos ang iba pa nga yan, hindi talaga cash ang ina-accept. Dapat money transfer yan. Kung meron kang money transfer, pakita mo. So kung meron nga talagang proof na kay PRRD yan, dapat sa interview pa lang, pinakita na niya. Ang problema hanggang ngayon, wala At saka, ang duda ko, wala talaga siyang ebidensya. Basahin lang natin, attorney, pag hindi naibigay within 2 weeks. Dilaan talaga ninyo doon ang chopper at ang eroplano. Linisin ninyo ang buong hangar doon hanggang sa labas. Pati yung apron pala, Oo. Dila ang ginamit ninyo sa paninira sa mga inosente, dila din nyo ang dapat maglinis. yun. Diba? Ayos. Fair yun. Kaya beware of using your tongue. Napakalinaw po, ma'am, ng mga pahayag. At ang mga netizens po natin ay nagpapaabot po ng suporta sa ating mahal na pastor. Sabi dito, attorney, labanan po ninyo. Dapat daw na magkaroon ng kalinawan dahil malinaw ang resulta ng mga gawa ni Pastor Quiboloy taliwas sa mga binibintang nila sa KOJC at sa butihing pastor. Ano masasabi po ninyo dito, Ma'am Nori, na iba ang mga resulta ng mga gawa? Nakita natin yung feeding programs at lahat ng humanitarian activities ng KOJC kumpara sa mga binibintang nila, pilit na mga binibintang kay Pastor Apollo C. Quiboloy.
Totoo yan. Kasi kung ano yung puno, yun yung bunga. Kaya nga, di ba, nakikita yung resulta. Kung ano yung, kung ano si pastor, kung ano nga yung leader, ano yung utak ng leader, ano yung puso ng leader. Ito po yung resulta. Kaya pilit man nilang dungisan, pilit man nilang dumihan, hindi nila magagawa. Kasi ito ang resulta ang nakikita. Yun yung tunay na gawa ni pastor. So, hindi matatakpan ng kadiliman ang liwanag kailanman. So, ang liwanag ang siyang tatakip at magwawala sa kadiliman. So, ito po, yun ang masasabi natin. Kaya taliwas sa lahat ng mga akusasyon na puro naman kasinungalingan. Kaya, ang magpapatunay, yung resulta at yung ginagawa ni pastor. Opo, tsaka attorney, may nagko-comment dito. Sabi dito ni Mechi, attorney, parang ang nangyayari raw kay Pastor Kibuloy ay guilty by association. Tama ba yun, attorney? Kaibigan mo lang yung inaakusan, tapos damay ka na. Parang tinutukoy niya dito ay si PRD na kaibigan si Pastor at dinadamay sa isyong politikal. Alam naman po natin ang tunggalian ng pamilya Marcos at ng Duterte, attorney. Yun nga ang nangyayari dito. Isa yan sa mga rason kasi kaya nagdududa ako na this is really perhaps a way to divert our attention. Kasi nga, hindi nila na-prove na corrupt talaga si PRRD at saka they are still having a hard time proving the case against KOJC. Ngayon, naghanap na naman ng paraan para may mapag-usapan tayo. Wala sila sigurong ibang mahanap na paraan. Ito, maganda itong istorya na ito na may na-uncover ako na ebidensya na kay PRRD yun. Ang KOJC na what you call this? Helicopter at saka eroplano. Ito, posible itong pag-uusapan talaga. Sa aking duda, no, ay diversionary tactic talaga ito. Itong guilt by association ngayon na naman na scheme para ma-divert yung attention ng ating mamamayan doon sa main issue. Saan na po ang trilyones po? Ano na pong nangyari sa pera po ng taong bayan? Dapat doon sana ang investigasyon and to divert our attention, ito na namang akusasyon na ito na wala talagang single evidence of truthfulness that will stand in court. Opo. Wala ba kayo nakikita o napapansin, attorney, na fishing expedition na ulit dito sa mga ganitong mga paratang? Ito talaga, sa tingin ko, hindi rin ito masabi natin completely na fishing expedition because there is really nothing to fish. No, this is just a wandering expedition in order to divert our attention from the main issue. Where is the people's money? Yun ang aking tingin dito eh. My suspicion on the matter is that they are at a loss of issues now, and since ito yung parang magandang pag-usapan na naman, di inakasa maski walang single evidence. Para ma-divert nga lang yung attention natin. Opo, mayroon din po ba kayong nakikita sa timing, attorney? Dahil ang sangkot po ngayon o parang pinagtutulungan sa House of Representatives, Duterte po apelido. At ang inuugnay po dito sa properties ng KOJC ay Duterte rin. Nga, kasi kung masisira mo yung Duterte, damay din si Ma'am Sara Duterte. Yun na yun. Guilt by association din yun. Kasi kung sisirain mo si PRRD, sisirain din nila si Ma'am Sara. Ultimately, this is all for power. Yun ang sa tingin ko dito. Opo, sabi ni Ferdinand dito sa ating YouTube stream, sagrado ang KOJC, demonyo ang kalaban, palagi na lang ganyan ang laro ng mga demonyo, palubugin ng mga sagradong tao o bagay. Anong masasabi po niyo doon, Ma'am Nori, na sa statement po natin yung holy is being politicized and desecrated? And that is really what's happening, no? Kasi parang, it's also fulfillment of the Bible actually, MJ, because they will believe, no? A lie. And then, pilit nilang gawing mabuti yung masama at ang masama mabuti. So yun ang nangyayari ngayon, no, sa KOJC kasi wala namang ibang kakalaban sa Kingdom of Jesus Christ kundi ang masama din, no, ang demonyo. Sino bang kalaban ni Jesus Christ, 'di ba, demonyo o diablo? So yun ang nangyayari ngayon. So dinidemonize nila ang mabuti, lalong-lalo nating mahal na pastor at ang buong Kingdom Nation. So walang ibang mag-aakusan yan kundi ang talagang kaaway lang. Kalaban kasi ang liwanag at ang kadiliman. Opo, tsaka marami dito ang nagpapadala po ng suporta doon po sa ating 2 weeks na hamon kina Trillanes at Torre. Sabi dito,
diversionary tactics, sabi ni Lucia Macapanas. Totoong nangyayari ito sa atin kaya naghihirap ang mga taong bayan. Dapat ang taong simbahan ay pinoprotektahan at hindi po sinisiraan. Ano masasabi mo doon, attorney? Batay po sa batas. That is true, no? All people deserve the protection of the law, especially the religious people, no? Kasi most religious people are usually, no, there is a one-to-one correspondence kung religyoso ka, almost always, you follow the law, no? So dapat sana, they deserve special protection of the law. Eh, ang nangyayari ngayon, dahil siguro sa kanilang suspicion na si Pastor Apollo Sikibuloy ay dikit kay PRRD, sinisiraan na rin si Pastor Apollo Sikibuloy kasi nga po dahil doon sa kanyang guilt by association with PRRD. In the first place, wala naman talagang guilt si PRRD and wala ding guilt si Pastor Apollo Sikibuloy, meron lang association. So ang akin dito, we should stick with our constitution, we should stick with the laws. All people deserve the protection of the law, whether you are a religious person or a non-religious person, you deserve it. And that is our right enshrined under the 1987 Constitution, and such should be respected by the Marcos administration. Po, tsaka yung separation of the church and the state, Attorney Torion, sir. Yes, as a matter of fact, there is this gulf of separation between church and state, no? And that is a concept which we inherited from the Americans, and the Americans inherited it from the British. And sana ipagpatuloy natin yung pagrespeto niyan. Eh, nangyayari kasi ngayon, ginagawang target ang KOJC. And all because of greed and all because of power. Yun ang tingin ko. Opo, attorney, maaari din ba itong magdulot ng chilling effects sa iba pang mga simbahan, iba pang mga organisasyon, itong mga ganitong klase ng mga galawan? Hindi lang ito maaari. It has produced a chilling effect. No? I know of one organization na alam ko na punong-puno na rin sila. Kasi nga po, ang nangyayari sa KOJC has become a political target nga. And if this happens to KOJC, it may also happen to them. No? So it has really produced a chilling effect, and most religious organizations now would have the tendency to kowtow to the wishes of the administration simply because of the fact that they don't want also to become a political target. But then again, if you do this, you also destroy their rights because their freedom of choice, di ba? All of us have been given this inalienable right to choose who will be our leaders, to express our opinions, freedom of expression. And all of these have been sacrificed because of the happenings that are happening in our country today. Opo, yung hangganan, nabanggit mo kanina, yung sa separation of church and state, malinaw po nakasaad sa ating konstitusyon o batas kung hanggang saan lang talaga yung pwedeng pakialaman kasi nabanggit nyo nga may freedom of choice ang bawat tao po, attorney. Yes, oo. May mga ano naman may mga American decisions, yung mga lemon test, yung excessive government entanglement, bawal yan. Alam natin yan. Pero ang sa atin kasi dito, sana po, yung ating gobyerno is they will go back to the basics. No? We have the freedom of religion. We likewise have the freedom of choice. I hope and pray that they will respect those fundamental freedoms enshrined in our Constitution. Opo, tsaka may mga nagko-comment dito, sa totoo lang, huwag nyo na raw pansinin dahil alam namang paninira lang, kumukuha lang daw ng attorney, limelight. Sabi ni Noni Casillas. I have to respectfully disagree. Why? Kasi kung hindi natin papansinin ito, grave accusation ito eh. Imagine you will tell on national TV, ABS-CBN pa, si Karen Davila pa yung nag-interview, sasabihin mo, ang na-uncover namin, yung mga private jet o helicopter na binibili ni Pastor Kibuloy, sa kanya yun, kay Duterte. Positive assertion. He is asserting that Pastor Apollo Sikibuloy, the KOJC in fact, is a party to money laundering, is a party to falsification, is a party to various crimes under the present laws, under the present dispensation. So kung pababayaan namin ito, baka sasabihin ng mga tao, uy, baka totoo yun. At saka kung makinig ka kasi ni Trillanes, parang nagsasabi na siya ng gospel truth. Hindi po pwede yun. We have to defend the rights of our client. We have to say also what is our story. So that pag tingin mo doon, ito palang reply ng KOJC. Magpalabas ka ng ng proof. Kung
proof, maka-provide ka ng proof, immune nga. O, di, sasabihin ng tao, magdududa ng tao ngayon kay Trillanes kung hindi siya maka-provide ng proof within 2 weeks. Ang haba na nga yun eh. Kasi nagpa-interview siya April 27, 2026. Ano na ngayon? May 1 na. 4 days have already elapsed. Ang sabi niya, ang na-uncover namin. So meaning he has already evidences. And we even gave them, generous pa tayo, 2 weeks pa to prove na i-present yung ano yung na-uncover nila. So, dapat talaga magsalita tayo para ma-counter natin yung accusation. Kasi gumagara na ito eh. Gumagara na masyado siya eh. Na, may post pa akong nakita na Trillanes daw, napatumban niya si Angelo Reyes, napatumban niya si GMA. Meron pa yun. Oh. Tapos ngayon, napatumban niya si PRRD. Oh. Yun yung mga post na nakita ko. I don't know kung sino ang author ng post na yun. Pero parang pinapahaba yung kanyang personality as a person. And it is also high time for us also to counter his allegations with clear proof also. Okay? If you have those proof, if you have those evidences, present it to us. And in 2 weeks time, kasi hindi rin po pwede 1 month, I agree. Kasi masyadong mataas, kasi na-uncover namin, meaning he has already has possession of those evidences. Kaya para ma-counter natin yung disinformation na sinasabi niya. Opo, baka may last message si Ma'am Nori, ma'am, para po sa ating mga kababayan, especially sa lahat po ng milyon-milyon na mga kapatid natin sa KOJC. Maraming salamat. No, sa pagkakataong ito, sa lahat ng mga Kingdom citizens, saan man kayo dito sa Pilipinas at sa buong mundo, patuloy tayong maging matatag at patuloy din tayo na sa ating pagiging vigilant, no, sa lahat ng oras. At alam natin hindi tayo matitinag, hindi kailanman mawawala ang KOJC at patuloy tayong pagpapalain ng ating dakilang Ama. So sa lahat ng ating mga kapatiran, sa lahat ng nanonood, sa lahat po ng sumusuporta sa KOJC at sa ating mahal na pastor, maraming salamat sa inyo lahat. Ang Diyos na ating Ama ang siyang magpapala sa ating lahat. Opo, si Ma'am... Si Ma'am Neng, last message po. Ang message ko sa inyo, be accountable with your words. Because we will be also responsible with our words. Ibibigay namin sa inyo ang chopper in 2 weeks' time. Pero, maging accountable kayo sa mga words na lumalabasan yung mga bibig nyo. Sisingilin din namin kayo. Kaya punta kayo pag hindi napatunayan. Linisin talaga ninyo ng inyong dila ang belly ng chopper, belly ng eroplano, ang hangar at ang apron. Yun, deal, walang atrasan. Yes, attorney. Ang sa aking final words na, in our quest for power, or maybe on your side, in your alleged cost for justice, we should not undertake a very widespread and undisciplined destruction of reputation of respected persons. No? We should always remember that words have power, and words can create, it can likewise destroy. So, by using the power of language, we should be disciplined. We should likewise understand that the use of language carries with it responsibilities. Responsibilities to respect also other people's rights, other people's reputations. Because if we don't, then crimes are committed, disorder in society would occur, and in the end, everybody would be a loser. So I hope and pray that at the end of the day, we would realize that when we exercise our right to express, we should be cognizant that the subject of our attacks also have their own inalienable rights protected by law. Thank you. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit
pipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot para sa bayan.